Ang pelikulang ito ay nagsisimula sa pagpapakita ng kapaligiran sa loob ng isang tren kung saan makikita ang isang dating opisyal ng militar na si Colonel Douglas Mortimer, na nakadamit tulad ng isang pari, na nakaupo at nagbabasa ng Biblia. Kapag dumating ang tagasuri ng tiket upang suriin ang mga tiket ng mga pasahero, tinanong ni Mortimer ang tagasuri kung kailan darating ang tren sa Tucumcari. Sabi ng tagasuri ng tiket na darating ang tren sa Tucumcari sa loob ng ilang minuto. Gayunpaman, dahil hindi titigil ang tren sa Tucumcari, tumayo si Mortimer at hinihila ang emergency brake lever upang itigil ang tren sa Tucumcari ayon sa kanyang gusto. Pagdating ni Mortimer sa istasyon ng tren ng Tucumcari, nakita niya ang isang poster ng isang lalaking wanted na nagngangalang Guy at naging interesado siyang hulihin ito dahil sa malaking gantimpalang nakalaan. Pumunta si Mortimer sa isang bar at tinanong ang bartender tungkol sa kinaroroonan ni Guy. Sa simula, tumanggi ang bartender na sabihin sa kanya, ngunit tinatakot siya ni Mortimer, na nagdulot sa bartender na magsalita na si Guy ay kasalukuyang nasa ikalawang palapag. Matapos matanggap ang impormasyong ito, mabilis na umakyat si Mortimer sa ikalawang palapag at natuklasan na si Guy ay nasa isang silid kasama ang isang babae. Si Mortimer ay nagpasok ng wanted poster sa siwang ng pinto, gayunpaman, ito ay nagbigay alam kay Guy na may gustong pumatay sa kanya, kaya't siya ay agad na tumakas sa bintana at mabilis na sumakay sa kanyang kabayo. Dahil dito, nagmadali si Mortimer na kunin ang kanyang rifle at nagpaputok ng isang shot kay Guy, na nakatakas na ng medyo malayo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumama ang bala sa balikat ni Guy, na nagdulot sa kanyang pagkahulog mula sa kanyang kabayo. Dahil sa pagkabigo, sinubukan ni Guy na gumanti sa pamamagitan ng pagbaril ng maraming beses kay Mortimer, subalit, wala sa kanyang mga bala ang tumama. Kasabay nito, inilabas ni Mortimer ang kanyang pistol, at sa kanyang kamanghamanghang kakayahan sa pagbaril, nagawa niyang tamaan si Guy sa noo gamit lamang ang isang bala. Matapos matagumpay na patayin si Guy, pumunta si Mortimer upang makipagkita sa sheriff ng Tucumcari, si Enrique, upang kunin ang gantimpalang pera na $1,000. Nang makita ni Mortimer ang wanted poster ni Baby Red Cavino, na nag-aalok ng gantimpalang $2,000, siya ay naging interesado at tinanong si Enrique tungkol sa huling lokasyon na pinuntahan ni Cavino. Sumagot si Enrique na huli siyang nakita sa White Rocks. Idinagdag din ni Enrique na si Mortimer ay hindi ang unang tao na nagtanong tungkol kay Cavino, dahil dati nang may isang estranghero na kilala sa pangalang Manco na nagtanong din sa kanya tungkol sa kinaroroonan ni Cavino. Samantala, dumating na si Manco sa White Rocks upang patayin si Cavino matapos niyang matagumpay na masubaybayan ito sa isang bar kung saan siya naglalaro ng poker. Nang hayagang ipahayag ni Manco ang kanyang balak na patayin siya, agad na sumubok si Cavino na lumaban. Gayunpaman, ang kanyang mga pagsisikap ay walang kabuluhan dahil si Manco ay may napakalaking kalamangan sa kasanayan sa pakikipaglaban. Kasabay nito, dumating ang mga tao ni Cavino at naghahanda upang iligtas siya, ngunit mabilis na pinaputukan sila ni Manco bago patayin si Cavino. Matapos patayin si Cavino, pinuntahan ni Manco ang sheriff ng White Rocks upang kunin ang gantimpalang $2,000. Sa panahon ng kanilang pag-uusap, pinuna ni Manco ang sheriff dahil sa kanyang kakulangan sa kakayahan sa paghawak ng krimen, na pinapayagan ang isang walang awa na mamamatay tao tulad ni Cavino na malayang naglalakad sa bayan. Kinuha ni Manco ang badge ng sheriff at iminungkahi ang pagtatalaga ng isang bagong sheriff. Sa isang mahigpit na bantay na bilangguan, isang walang awa na magnanakaw ng bangko na si El Indio ay makikitang kalmado habang pinagsilbihan ang kanyang sentensya, habang ang kanyang mga tauhan sa labas ay nagsisimula ng kanilang misyon, pinapatay ang mga gwardya upang palayain siya. Nang malaman na matagumpay na nakatakas si El Indio, dumagsa ang mas maraming gwardya, ngunit madali silang pinatay ni El Indio at ng kanyang mga tao. Bagamat nakatakas si El Indio mula sa bilangguan sa pamamagitan ng pagpatay sa higit pang mga gwardya, sadyang iniwan niya ang isang gwardya na buhay upang maipaalam nito sa lahat kung ano ang kayang gawin ni El Indio at ng kanyang mga tao sa sinumang magtatangkang sumalungat o tumanggi sa kanila. Sa parehong pagkakataon, nais ni El Indio na malaman ng lahat kung gaano siya kawalang awa upang matakot sila sa kanya. Hindi nagtagal, nagplano si El Indio na maghihiganti sa isang bounty hunter na nagngangalang Tomaso, na siyang dahilan kung bakit siya nakulong. Inutusan ni El Indio ang kanyang mga tauhan na patayin ang asawa ni Tomaso at ang kanilang 8 buwang gulang na sanggol, hindi pinapansin ang kanyang mga pakiusap para sa awa para sa kanyang pamilya.
Di nagtagal, hinamon ni El Indio si Tomaso sa isang duelo ng baril, ngunit bago pa matapos ang musika mula sa kanyang relo, siya ang unang nagpapaputok na nagresulta sa pagkamatay ni Tomaso. Si El Indio ay isang malupit at tuso na tao, dahil mayroon siyang isang musikal na relo na palaging pinatugtog bago makipaglaban sa kanyang mga kaaway. Madalas sabihin ni El Indio sa kanyang mga kalaban na simulan ang duelo kapag huminto ang musika, ngunit sa katotohanan, palagi niyang binabaril ang mga ito bago pa man matapos ang musika. Matapos ipaghiganti ang kanyang sama ng loob, humingi si Indio sa isa sa kanyang mga tauhan ng sigarilyo, ngunit ang sigarilyo ay naglalaman ng isang nakaka-addict na droga. Samantala, naiintriga sina Manco at Mortimer nang makita nila ang wanted poster para kay El Indio na nag-aalok ng gantimpalang $10,000. Alam nilang ang target ni El Indio at ng kanyang mga tao ay isang bangko sa El Paso. Agad na nagtungo ang dalawang bounty hunter sa bayan. Ipinapalagay nila na si El Indio at ang kanyang grupo ay nagbabalak na pagnakawan ang bangko ng El Paso na katumbas ng Texas dahil pinaniniwala ang naglalaman ang bangko ng halos $1,000,000 na cash sa loob ng isang lihim na vault. Hindi nagtagal, dumating ang ilang tauhan ni El Indio sa El Paso upang magsagawa ng pagsisiyasat, habang si Manco ay nagmamasid sa mga tauhan ni El Indio sa isang bar. Si Mortimer, na dumating ng mas maaga, ay sinadyang harapin ng isa sa kanila na nagngangalang Wild, na nagpasimula ng isang laban. Naiinis, sinubukan ni Wild na atakihin si Mortimer, ngunit pinigilan siya ng kanyang mga kasama dahil kailangan nilang pigilan ang kanilang sarili upang maiwasan ang gulo. Habang nagmamasid sina Manco at Mortimer sa mga tao ni El Indio ay aksidenteng nagkatagpo ang kanilang tingin, at sa sandaling iyon, pareho nilang naisip na sila ay mga bounty hunter na may parehong layunin. Noong gabing iyon, sinadyang lapitan ni Manco si Mortimer upang harapin siya. Pagkatapos, ipinakita ni Manco ang kanyang mga kasanayan sa pagbaril sa harap ni Mortimer, gayunpaman, pinatunayan ni Mortimer ang kanyang sariling halaga sa pamamagitan ng paggawa ng pareho. Nang mapagtanto nilang pareho silang may kahanga-hangang kakayahan sa pagbaril, nagpa siya ang dalawang bounty hunter na magkasundo at uminom ng magkasama. Sa sandaling ito, iginiit ni Manco na nakatuon siya kay El Indio at hindi siya magdadalawang isip na patayin si Mortimer kung siya ay magiging hadlang. Sa hindi inaasahan, iminungkahi ni Mortimer na magtulungan sila upang talunin si El Indio at ang kanyang mga tauhan. Pagkarinig nito, humiling si Manco ng gantimpalang $10,000 para kay El Indio, at sa hindi inaasahang pagkakataon, pumayag si Mortimer. Sinabi rin ni Mortimer na siya ay mangangalap ng gantimpala para sa mga tao ni El Indio, na mga wanted na kriminal din, na kapag pinagsama ay aabot sa $10,000. Matapos magkasundo na magtulungan, nagsimula silang bumuo ng plano upang talunin si El Indio at ang kanyang grupo. Pagkatapos, inutusan ni Mortimer si Manco na magpanggap na sumali sa grupo ni El Indio, dahil nakakalap na siya ng lahat ng impormasyon tungkol kay El Indio at alam ang isang butas na maaaring samantalahin ni Manco upang matanggap sa grupo. Sa ibang dako, si El Indio ay nakikita na unti-unting natutulog sa ilalim ng impluwensya ng isang nakaka-addict na droga. Sa sandaling iyon, nahayag na sa nakaraan, ang orasan sa bulsa ay pag-aari ng isang batang babae na gumawa ng hindi kapani-paniwala matapos niya itong pagsamantalahan, matapos patayin ang kanyang asawa. Ang relo na nasa bulsa, na naglalaman din ng larawan ng batang babae, ay isang regalo mula sa kanyang asawa bago siya patayin ni El Indio. Ang insidenteng ito ay bumabagabag kay El Indio, at siya ay naninigarilyo ng nakaka-addict na droga upang mapahina ang kanyang mga alaala. Samantala, si Manco ay nakitang isinasagawa ang kanyang plano na makapasok sa gang ni El Indio. Sinunod niya ang mga tagubili ni Mortimer, pumunta si Manco sa isang bilangguan kung saan pinalaya niya ang isang lalaking kaibigan ni El Indio. Bagaman si El Indio ay unang nagdududa kay Manco dahil sa bigla nitong paglitaw mula sa wala upang iligtas ang kanyang kaibigan, sa huli, pinapayagan niya si Manco na sumali sa kanyang grupo at isiniwalat ang mga detalye ng kanilang plano sa pagnanakaw. Kinabukasan, ipinadala ni El Indio si Manco at ilan sa kanyang mga tao upang magnakaw ng isang bangko sa Santa Cruz bilang bitag upang ilihis ang atensyon ng sheriff at ng kanyang mga tauhan. Gayunpaman, sa daan patungong Santa Cruz, pinatay ni Manco ang mga lalaking ipinadala. Pagdating sa Santa Cruz, nagmadali si Manco sa tanggapan ng telegraph at inutusan ng operator na magpadala ng mensahe sa pamamagitan ng telegraph na nagsasaad na sina El Indio at ang kanyang grupo ay nagnakaw sa bangko ng Santa Cruz.
Ang operator ay unang tumangging ipadala ang mensahe, sinasabi na hindi siya nakarinig ng anumang putok ng baril mula sa bangko na magpapatunay na may nangyaring nakawan. Ngunit pinipilit siya ni Manco na ipadala ang mensahe. Pagkatapos matanggap ang mensahe, agad na tumungo ang sheriff at ang kanyang mga tauhan sa Santa Cruz. Di nagtagal, nagmadali si Manco pabalik sa El Paso at sumama kay Mortimer upang hadlangan ang plano ni El Indio na nakawin at patayin siya para sa gantimpala. Sa hindi inaasahan, sa halip na pumasok sa pamamagitan ng pangunahing pinto, pinili ni El Indio at ng kanyang mga tao na basagin ang pader at matagumpay na nakawin ang isang vault na puno ng pera matapos patayin ang isang gwardya. Dahil nabigo ang kanilang plano, sinubukan ni Manco na tapusin ang kanyang pakikipagtulungan kay Mortimer, ngunit pinilit siya ni Mortimer na manatili sa pakikipagtulungan sa kanya. Pagkatapos, pinaputukan ni Mortimer si Manco mula sa likod, tinamaan ang kanyang leeg. Lumabas na si Mortimer ay sinadya itong gawin upang protektahan ang kanyang pagkakakilanlan, para maniwala si El Indio at ang kanyang mga tao na nagkaroon ng labanan sa Santa Cruz kung saan nakaligtas si Manco habang ang kanyang mga tao ay napatay. Inutusan ni Mortimer si Manco na hikayatin si El Indio na pumunta sa hilaga sa kahabaan ng Bravo River, na isang perpektong lugar para sa isang pagsalakay. Pagkalipas ng ilang sandali, muling sumama si Manco kay El Indio at sa kanyang grupo, na nagtanong tungkol sa kanilang mga kasama. Nagsinungaling si Manco na sila ay inatake habang umaalis sa Santa Cruz at silang lahat ay napatay maliban sa kanya. Isa sa mga tao ni El Indio ang nagalit dahil si Manco lamang ang nakabalik mula sa Santa Cruz, ngunit tinanggap ni El Indio ang kanyang bersyon ng mga pangyayari dahil sa nakakapaniwalang sugat sa leeg na ibinigay ni Mortimer. Si Manco ay nagmungkahi kay El Indio na pumunta sila sa timog sa kabaligtaran ng plano ni Mortimer, subalit, pinili ni El Indio na pumunta sa silangan, partikular sa isang maliit na bayan na tinatawag na Aquacalent. Sa madaling salita, si El Indio at ang kanyang grupo ay sa wakas dumating sa mga hangganan ng maliit na bayan ng Aquacalent, kung saan hindi gusto ng mga lokal ang mga dayuhan. Bago pumasok sa bayan, nais ni El Indio na subukan ang katapatan ni Manco sa pamamagitan ng pag-utos sa kanya na sumakay at pumasok sa bayan ng mauna. Walang pag-aalinlangan, sumakay si Manco sa kanyang kabayo papasok sa bayan kung saan agad na umatras ang mga lokal sa kanilang mga tahanan nang makita ang kanyang pagdating. Sa dulo ng daan, nakita ni Manco ang tatlong cowboy na naghihintay sa kanya. Nang walang takot, naglakad siya patungo sa kanila, hinahanda ang kanyang baril. Sa parehong oras, isang batang lalaki ang nagtangkang pumitas ng mansanas mula sa isang puno. Dahil masyadong mataas ang mga mansanas para maabot ng bata, tinulungan siya ni Manco sa pamamagitan ng pagbaril ng ilang mansanas para mahulog. Sa hindi inaasahan, may ibang tao na gumawa ng pareho upang tulungan ang bata, at ang taong iyon ay walang iba kundi si Mortimer, na inaasahan na darating si El Indio at ang kanyang grupo sa lugar na iyon, sa kabila ng mungkahi niya kay Manco na pumunta sa hilaga. Samantala, ang tatlong cowboy na handang takutin si Manco ay pinili ng tumakas matapos masaksihan ang kanyang kamanghamanghang katumpakan sa pagbaril sa mga mansanas. Pumasok si Manco at Mortimer sa isang bar, sinundan ng grupo ni El Indio. Sa sandaling iyon, agad na nakilala ni Wild si Mortimer bilang ang lalaking humarap sa kanya noon sa El Paso. Nananatiling galit kay Mortimer, hinamon siya ni Wild sa isang labanan ng baril. Pagkatapos pinabibilang ni Wild ang kanyang kaibigan, ngunit mabilis na pinaputok ni Mortimer ang kanyang baril mula sa ilalim ng kanyang manggas na nagresulta sa pagkamatay nito. Habang magkasama sina Mortimer at El Indio, inalok ni Mortimer na buksan ang safe nang hindi gumagamit ng mga bomba, na sisira sa nilalaman nito. Gayunpaman, humingi siya ng $5,000 mula kay El Indio para sa serbisyo. Bagaman sa simula ay nag-atubili si El Indio, mabilis niyang naisip na wala na siyang ibang pagpipilian at pumayag. Pagkatapos mabuksan ng safe box, nakakagulat, hindi ipinamahagi ni El Indio ang pera sa kanyang mga tauhan. Sa halip, inihayag niya ang kanyang intensyon na maghintay ng isang buwan, upang tumahimik ang ingay tungkol sa pagnanakaw sa bangko dahil ang sheriff at ang kanyang mga tao ay naghahanap sa kanila. Inutusan ni El Indio ang kanyang kanang kamay, si Nino, na ilipat ang pera sa isang kahoy na kahon, isara ito, at itago sa silid ng kayamanan, na tanging si El Indio lamang ang may susi. Noong gabing iyon, habang lahat ay natutulog, si Manco ay pumasok sa silid ng kayamanan. Sa sandaling iyon, nakatagpo niya si Mortimer, na matagumpay na binuksan ang kahon.
Lumabas na kinuha ni Mortimer ang ninakaw na pera at inilagay ito sa isang bag, na ibinigay niya kay Manco. Gamit ang kanyang mga kasanayan sa pag-lock at pag-unlock ng walang susi, muling nilock ni Mortimer ang kahon, na nagbigay ng impresyon na parang hindi ito kailanman nahawakan. Umalis sila sa silid ng kayamanan sa pamamagitan ng bubong, ngunit sa kabila ng lahat, inaasahan na ni El Indio at ng kanyang mga tao ang kanilang mga galaw. Nalaman ni El Indio na sina Manco at Mortimer ay mga bounty hunter na naghahabol sa kanya para sa gantimpala. Gayunpaman, bago tumalon si Manco, napagtanto niyang naghihintay ang mga bandido sa kanya sa ibaba, kaya't inihagis niya ang bag ng pera sa isang puno sa halip. Nang bumaba sina Manco at Mortimer mula sa bubong, sinimulan silang bugbugin ng brutal ni El Indio at ng kanyang mga tauhan. Gayunpaman, matapos mapansin na ang kahon ay nakasara pa rin, naniwala si El Indio na hindi ninakaw ni Manco at Mortimer ang pera. Gayunpaman, nagpa siya si El Indio na ikulong sila sa isang nakatagong lugar. Hindi nagtagal, sa utos ni El Indio, lihim na nagnakaw si Nino ng kutsilyo mula sa isa sa mga miyembro ng gang na si Cuchillo at pinatay ang kanyang kasama na nagbabantay kina Manco at Mortimer. Matapos palayain ang dalawang bounty hunter, dinala ni Nino si Cuchillo sa lugar kung saan naghihintay si El Indio na may dalang relo. Sa sandaling iyon, sinubukan ni Cuchillo na ipagtanggol ang kanyang sarili, na iginiit na hindi niya pinatay ang kanyang kasama o pinalaya ang mga bilanggo. Gayunpaman, pinatay ni Indio si Cuchillo bilang bahagi ng kanyang plano. Sinabi ni El Indio sa natitirang mga miyembro ng gang na nagtaksil si Cuchillo sa kanila sa pamamagitan ng pagtulong sa mga bilanggo na makatakas. Dahil maaaring ilagay ni Manco at Mortimer sa panganib ang kanilang kaligtasan, inutusan ni El Indio ang kanyang mga tao na habulin ang mga tumatakbong bounty hunters. Sa katotohanan, pinlano ni El Indio na gamitin sina Manco at Mortimer upang patayin ang mga miyembro ng kanyang grupo, na magbibigay daan sa kanya at kay Nino na kunin ang lahat ng ninakaw na yaman para sa kanilang sarili. Gayunpaman, isa sa mga miyembro ng gang, si Groggy, ay mas matalino kaysa sa iba at napagtanto ang balak ni El Indio. Kinabukasan, pinatay ni Groggy si Nino at tinatakot si El Indio gamit ang baril, hinihingi na buksan ang kahon na puno ng ninakaw na pera. Gayunpaman, wala nang laman ang kahon, na nagpasiklab ng galit kay Groggy, at sinimulan niyang gibain ang lugar sa kanyang galit. Dahil dito, sinubukan ni El Indio na kumbonsihin si Groggy na makipagtulungan sa kanya upang mahuli ang mga bounty hunter at mabawi ang ninakaw na pera. Sa kabilang banda, naghanda sina Manco at Mortimer sa kanilang mga baril, naghihintay sa pagdating ng mga bandido upang salakayin sila. Sa kanilang pambihirang kakayahan sa pagbaril, isa-isa nilang pinabagsak ang mga miyembro ng gang sa mga kalye ng bayan. Sa ibang dako, habang muling naaalala ni El Indio ang batang babae na may-ari ng relo, bigla siyang ginulo ni Mortimer, na ibinulgar ang kanyang tunay na pangalan kay El Indio. Sa sandaling iyon, si Mortimer, na naghihintay sa labas, ay nakita si Groggy na sumusubok na tumakas at binaril siya. Ngunit sa parehong oras, lumitaw si El Indio sa bintana at binaril siya, na nagdulot ng paglipad ng kanyang baril mula sa kanyang kamay. Kinuha ni Indio ang kanyang relo at sinimulang patugtugin ang musika nito upang simulan ang isang duelo sa pagitan niya at ni Mortimer. Habang papalapit na sa katapusan ang musika mula sa orasan ng bulsa, biglang lumitaw si Manco na may hawak na kaparehong orasan sa bulsa, tumutugtog ng eksaktong parehong melodya tulad ng kay El Indio. Nang makita ito, agad na naisip ni Mortimer na ang bulsa ng orasan ay kinuha sa kanya ni Manco. Bilang tugon, itinutok ni Manco ang kanyang rifle kay El Indio at ibinigay kay Mortimer ang kanyang sinturon ng baril at pistol bago umupo. Habang nagkatitagan sina Mortimer at El Indio sa katahimikan, tumingin si Manco sa orasan at sumilip sa litrato ng babae sa loob nito. Di nagtagal, natapos ang musika, at mabilis na pinindot ni Mortimer ang gatilyo ng kanyang revolver, tinamaan si El Indio. Bagaman sinubukan ni El Indio na bumangon, sa huli ay namatay siya habang kinuha ni Mortimer ang relo mula kay El Indio. Ibinalik ni Manco ang relo na kanyang kinuha at nagkomento tungkol sa pagkakahawig ng pamilya. Sumagot si Mortimer na ang batang babae na may-ari ng relo ay kanyang kapatid na babae. Matapos ipaghiganti ang kanyang sama ng loob, nagpa siya si Mortimer na huwag kunin ang bahagi ng gantimpala at ibinigay ito lahat kay Manco habang kinokolekta ang kanyang mga armas at umalis. Di nagtagal, tinipon ni Manco ang mga katawan ni El Indio at ng kanyang grupo, at inihagis ang mga ito sa isang kariton.
Matapos itapon ang huling katawan, sinimulan niyang bilangin ang perang gantimpala na dapat niyang matanggap at napagtanto na may hindi pagkakatugma mula sa kabuuang $27,000. Pagkatapos ay humarap si Manco at binaril si Groggy, na buhay pa at naghahanda upang salakayin siya. Kinuha ni Manco ang bag ng pera mula sa puno. Bagaman hindi tiyak kung balak niyang ibalik ang pera o hindi, nakita si Manco mula sa malayo na may kasamang kabayo na humahatak ng kariton na puno ng mga walang buhay na katawan ng buong gang. Sa huli, ang krimen ay palaging dumarating, at ang mga masama ay palaging winasak ang kanilang sarili. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.